Nagsimula ang pang-apat na araw ko na pag-ikot sa buong Pilipinas sa bayan ng Marcelino dito pa rin sa probinsya ng Zambales. Galing ang pangalan ng Zambales sa salitang sambal o pagsamba sa mga anito. At alam niyo rin ba na ang kauna-unahang nanirahan dito sa probinsya ng Zambales ay ang mga Aita. Napapalibutan ng mga kabundukan at malawak na katubigan ang probinsya ng Zambales kung saan unang nabuo ang sibilisasyon ng mga Pilipino. Noon, ang probinsya ng Zambales ay nagsisimula sa bayan ng Olongapo hanggang sa Botolan lang. Kaya simula sa Masinloc hanggang sa bayan ng Santa Cruz ay sakupan noon ng probinsya ng Pangasinan. Pero ayon sa mapa ng Morelia Map, ang Scarborough Shoal ay sakupan ng Zambales. Ang isla na pilit inaagaw sa atin ng bansang China. Dahil sa bobo ng katuwiran na nakapangalan daw sa kanila ang China Sea. Pero ang totoo, sakop talaga ang Scarborough Shoal ng Pilipinas. Dahil guys, nandito ako ngayon sa Botolan, Zambales. Dito, sa malawak nilang karagatan. At mula rito, sa kinatatayuan ko, 130 miles away from here, makikita nyo mismo ang Scarborough Shoal na inaangkin ng China. Tututusin sa atin talaga yun kasi sakop pa yun ng 19 nautical miles ng mapa ng Murillo ng Pilipinas. Yun nga, sabi ni Manong, nakausap ko si Manong. Ayun. Minsan lang siyang naglayag doon at inabot siya ng isa't kalahating araw. Ibig sabihin, isang araw at isang gabi siya naglayag, kaya inabot siya ng ganung katagal para makapangisda doon. Pero sa kasamang palad, pinalalayas talaga mga Pilipino doon. Kasi nga, inaangkin ng China. At doon din makikita ang magagandang klase ng isda. Hindi mahuli. At sa aking pagpadyak, hindi ko na malaya na malapit na pala ako lumabas sa bayan ng Marcelino. Pasok sa bayan ng San Narciso, kung saan ako nag-agahan. Sana all ganito ang kalsada. Oh. Di ba ang ganda? Ito na nga siguro ang probinsya na napakasarap pagyakan dahil nga napakalawak ng kalsada, asfalto at napakalinis. At pagkatapos ng 15 kilometers na takbuhan mula sa bayan ng San Narciso, pumasok naman ako sa bayan ng San Felipe. At dito nyo na makita ang ganda ng kanilang probinsya mula sa matataas na bundok, karagatan at iba pa klase ng katubigan. Maya-maya pa, habang pumapadyak ako, nararamdaman ko na ng unting-unti nang sumisikat si haring araw dahil mainit na sa balat. At sa mismong bayan na to, makikita nyo ang iba-ibang klase ng pangalan ng mga resort na tila ba nag-uudyok na maligo kayo sa lugar nila. And I did. From highway, pumadyak ako ng 2 kilometro hanggang sa barating ko ang resort na Luliwa. Ito ang resort na nag-trending nung Holy Week na hindi na mahulugang karayom sa dami ng tao dahil nga sobrang crowded. At kanina nga pagpunta ko, marami talagang tao. Ibig sabihin, literal napuntahan talaga siya ng mga turista. Sa laki balaba ng alon at ganda ng lugar, siguradong dadayuhin talaga ang lugar na to. And aside from that, marami kayong pwedeng gawin. Pwede kayong mag-beach volleyball, mag-surfing, mag-banana boat, o mag-arkila ng kanilang mga ATV sa halagang 500. Pulbos na buhangin, malakas na alon, magandang dagat, okay na okay yan para sa getaway ninyong magbabarkada. At dahil nakagraduate na ang ibang estudyante at bakasyonal ng mga bata, ito na siguro ang sign para magbanding kayo ng inyong buong pamilya. At ang drawing yung outing magbabarkada, oras na para inyong kulayan. At pagkatapos kong maligo sa Luliwa, bumalik ako ng kalsada para pumadyak hanggang sa marating ko na ang bayan ng Kabagan. At muli ko nadaanan ang malawak na ilog noon na ngayon ay nilamon na ng lahar dahil nga sa pagsabog ng Bulkan Pinatubo. Sumagi lang sa isip ko, paano kaya kung hindi sumabog ang bulkan ng Pinatubo? Malamang may picture ako nun. At nang may madaanan akong ilog, tumigil muna ako saglit para maglaba. Pagkatapos kong maglaba, isinampay ko ang aking mga damit sa siwula at ihintay ko munang matuyo. At yung mga hindi pa natuto yung damit,
isinapay ko sa aking bisikleta habang ako ay pumapadyak. Maya-maya pa, narating ko na rin sa wakas ang bayan ng Botolan. At dito sa Botolan nyo makikita ang malaking populasyon ng mga grupo ng mga Aita na kung saan nakatayo noon ang Mount Pinatubo. Hanggang sa marating ko na ang bayan ng Iba. Ang Iba ang pinakakapital ng probinsya ng Zambales. At dito nagtatapos ang pang-apat na araw ko ng pag-ikot mula Pasig, paikot ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa panonood and God bless.